Sa makulay na kasaysayan ng industriya ng pelikulang Pilipino, maraming bituin na ang sumikat at naglaho. Ngunit may isang individual na nag-iwan ng marka na hindi kailanman mabubura dahil sa kanyang pambihirang katangian. Siya ang tinaguriang pinakamaliit na star sa Pilipinas na nagbida sa ilang pelikula sa kabila ng katotohanan ang kanyang taas ay wala pang 3 talampakan. Sa sukat na 2'9", ang kinikilalang munting higante ng Philippine cinema ay walang iba kundi si Ernesto de la Cruz na mas kilala sa kanyang screen name na Weng Weng. Si Ernesto de la Cruz ay sinilang sa lungsod ng Pasay noong Setyembre ng 1957. Siya ang bunsong anak sa kanilang magkakapatid kung saan ang kanyang amay nagtatrabaho bilang isang elektrisyan habang ang kanyang ina naman ay isang masipag na labandera. Ang pisikal na anyo ni Ernesto ay hindi lumaki gaya na sa karaniwang tao dahil sa kanyang kondisyong medikal na kung tawagin ay primordial dwarfism. Noong mga panahong iyon, ang kaalaman ng publiko at maging ng mga eksperto sa bansa hinggil sa ganitong uri ng kondisyon ay napakalimita pa lamang. Dahil dito, ang kanyang pamilya ay bumuo ng sariling interpretasyon sa kanyang kalagayan. Ipinagpapalagay nila na siya ay pinaglihi sa banal na bata o ang Holy Child na karga-karga ng Our Lady of Perpetual Help. Ayon sa salaysay ng kanyang mga kapatid, ang laki ni Ernesto noong siya ay sanggol pa lamang ay maihahalin tulad lamang sa isang maliit na bote ng soft drinks at dahil sa kawalan ng kagamitang medikal, isang karton lamang ng sapatos ang nagsilbing in-incubator niya upang mapanatili ang kanyang buhay. Dahil sa kakyutan at kakaibang sukat ni Ernesto, naging tradisyon ng pamilya na bihisan siya bilang isang santo ninyo at iparada sa tuwing may kapistahan o debosyon sa baklaran kung saan maraming taong natutuwa at namamangha sa kanya. Ang katanyagan ni Ernesto sa kanilang munting komunidad ang naging mitya upang mabuo sa kanyang pusong pangarap na maging isang sikat na aktor. Ang pangarap na itong nagudyok sa kanya na pumasok sa mundo ng martial arts, partikular na ang karate, na noong panahong iyon ay sikat na sikat dahil sa impluwensya ni Bruce Lee at Jackie Chan. Sa kabila ng kanyang liit, nagpakita siya ng pambihirang bilis at disiplina sa pagsasanay, dahilan upang humanga ang kanyang instruktor. Ang galing niyang ito ang naging pasaporte niya upang maisama sa mga pampublikong demonstrasyon ng kanilang paaralan sa karate. Sa isa sa mga pagkakataong ito, hindi nila alam na ang munting si Ernesto ay pinapanood na pala ni Peter Caballes, ang producer mula sa Lilio Productions. Ito ang naging opisyal na simula ng kanyang paglalakbay patungo sa pagiging Little James Bond ng Pilipinas. Noong dekada 80, binasag ni Weng Weng ang lahat ng nakasanayang pamantayan sa industriya ng pelikula. Bago pa man dumating ang mga panahon ni na mahal, mura o dagul, si Weng Weng na ang unang nagpatunay na ang height doesn't matter sa larangan ng pag-arte. Sino nga ba ang mag-aakala ng isang individual na kasing laki lamang ng isang 3 taong gulang na bata ay magiging bida sa mga pelikulang aksyon? Binasag niya ang nakasanayang standard ng mga leading man na madalas ay kinakailangang matangkad, mistiso at may matikas na tindig. Si Weng Weng ay nanatiling maliit at may kakaibang ayos ng buhok na may bangs, ngunit ang kanyang karisma at kakayahan sa stunts ay hindi matatawaran. Noong mga panahong hindi pa gaanong mulat ang lipunan sa karapatan ng mga taong may dwarfism, na madalas ay ginagawang katatawanan lamang sa mga karnabal, binigyan ni Weng Weng ng dignidad ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng pagganap bilang isang matapang na ahente. Nagsimula ang kanyang seryosong karera sa ilalim ng Lilio Productions noong 1975 sa pelikulang Silakbo. Ngunit sa mga pelikulang Silang Matatapang at Sila sa Bawat Bangketa, siya ay tunay na nakilala bilang Weng Weng. Ang kanyang talento ay nakarating hanggang sa kaalaman ng hari ng komedya na si Dolphy, na kumuha sa kanya upang maging sidekick sa pelikulang The Quick Brown Fox noong 1980. Ang tunay na tugatog ng kanyang tagumpay dumating noong 1981 sa pelikulang For Your Height Only, kung saan ginampanan niya ang papel ni Agent 00. Ang pelikulang ito ay naging isang malaking hit hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa dahil sa pagiging spoof nito sa sikat na James Bond films. Sinundan pa ito ng The Impossible Kid of Kung Fu at iba pang mga pelikulang pumatok sa takilya. Ayon sa mga nakatrabaho niya, si Weng Weng mismo ang gumagawa ng kanyang mga stunts ng walang double, na nagpapakita ng kanyang dedikasyon bilang isang tunay na action star. Gayunpaman, sa likod ng bawat tawa at palakpak ng madla ay isang malungkot na realidad. Bagaman kumikita ng milyon ang kanyang mga pelikula at naibebenta sa international distribution, ang buhay ni Weng Weng hindi nakaranas ng tunay na pagunlad. Ayon sa kanyang kapatid na si Seling, napakaliit lamang na halagang natatanggap ni Weng Weng mula sa kanyang mga producers. Sa katunayan, binanggit sa pananaliksik ni Dennis Harvey na sa kabila ng kasikatan ni Weng Weng, tila hindi siya binabayaran ng tamang sahod o binibigyan ng bahagi sa kita ng pelikula. Itinuring lamang siya na tila isang pet o atraksyon na kalaunan ay pinabayaan din nang mawala na ang interes ng publiko. Ang pagbagsak ng kanyang karera ay nagsimula nang magretiro si Peter Caballes noong 1987 dahil wala nang kumuha sa kanya para sa mga bagong proyekto
Napilitan siyang bumalik sa kanilang tahanan sa Baclaran. Ang hinto ng kanyang ningning at ang kawalan ng sapat na ipon para sa kanyang kinabukasan ang nagtulak sa kanya sa matinding depresyon. Naging takbuhan niya ang alak upang lunurin ang kanyang kalungkutan na nagdulot ng unti-unting paghina ng kanyang kalusugan. Noong 29 ng Agosto 1992, ilang araw bago ang kanyang ika-35 kaarawan, binawian siya ng buhay dahil sa atake sa puso. Ang trahedyang ito ay madalas na nararanasan ng mga katulad niyang kondisyon. Ngunit pinalala ito ng kanyang kalagayan sa buhay at ang bigat ng kanyang nararamdaman. Namatay si Weng Weng na hindi man lamang naranasan ng marangyang buhay na karapat-dapat para sa isang bituin na nagbigay ng dangal sa ating bansa. Isa sa pinakamabigat na dahilan ng kanyang depresyon ay ang pakiramdam na siya ay ginamit lamang bilang isang novelty act, habang ang kanyang mga pelikulang For Your Height Only at The Impossible Kid ay ibinebenta sa international film festivals tulad ng Cannes sa France. Ang mga producers na sina Peter at Cora Caballes ng Lilo Productions ay binabayaran lamang siya ng maliit na halaga. Ayon sa dokumentaryong The Search for Weng Weng, madalas siyang bigyan ng mga laruan o maliliit na regalo sa halip na sapat na sahod at royalties. Nang matapos ang kontrata at mawala ang kanyang kasikatan, wala siyang naipon na pera para sa kanyang pagtanda o para sa kanyang mga gamot na nagdulot ng matinding sama ng loob. Ang pagkamatay ni Weng Weng sa edad na 34 ay hindi biglaan, kundi resulta ng unti-unting paghina ng kanyang katawan. Dahil sa kanyang primordial dwarfism, ang kanyang mga internal organs lalo na ang puso ay labis na nahihirapan sa pagpump ng dugo sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan. Bago ang 29 ng Agosto, dumana siya ng isang malalang stroke na nag-iwan sa kanya ng paralysis sa kalahating bahagi ng katawan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, dumana siya ng cardiac arrest o atake sa puso habang nasa loob ng kanilang simpleng tahanan. Ang kanyang hypertension ay lumala rin dahil sa kakulangan ng regular na medical na check-up at tamang nutrisyon na direktang bunga ng kanyang kalagayang pinansyal. Para sa isang taong nakaranas na maging sentro ng atensyon, napakasakit para kay Weng Weng ang mabilis na paglimot ng publiko at ng industriya. Noong kalakasan niya, siya ay tinuturing na Guinness World Record holder bilang pinakamaliit na bida sa pelikula, ngunit nang magbago ang hilig ng mga manonood patungo sa mga seryosong drama at slapstick comedy, hindi na siya nabigyan ng mga proyekto. Mula sa pagsakay sa mga mamahaling sasakyan para sa promosyon, bumalik siya sa paglalakad sa mga skinita ng Pasay, kung saan hindi na siya kinikilala ng mga tao. Ang pagkawala ng kanyang purpose bilang isang entertainer ay naging malaking tagok sa kanyang mental na kalusugan. Ang pagiging isang martial artist ay pinakamalaking garbo ni Weng Weng. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pagiging black belt sa karate. Nang tamaan siya ng stroke, ang kanyang abilidad na gumalaw, sumipa at makipaglaban na siyang pundasyon ng kanyang pagkatao ay tuluyang nawala. Ang pagkakakulong sa loob ng bahay at ang pagiging dependent sa tulong ng kanyang pamilya, partikular na ang kanyang kapatid at ina, para sa simpleng paggalaw ay nagresulta sa matinding pakiramdam ng kawalan ng halaga. Ang pisikal na pagkabilanggo na ito ang naging mitya ng kanyang tuluyang pagsuko sa buhay.